Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Sheila Guo, nasa ilalim na ng Senate custody. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog na nasa ilalim na ng kanilang kustodiya ang kapatid ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay Sheila sa Indonesia, kung saan pinauwi ito noong nakaraang linggo, kasama ang negosyanteng si Cassandra Leong. Ayon kay Bantog, bilang pagtalima ito sa una ng inilabas na warrant of arrest ng Senado, dahil sa kabigong humarap ng magkakapatid na Guo sa mga nakaraang investigasyon ukol sa POGO operations. Sinabi pa ng opisyal na agad isinailalim sa pagsusuri ng doktor si Sheila, bilang standard operating procedure. Nabatid na dumating ito sa Senate premises bandang alas 12 ng tanghali, kung saan inihatid ito ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Samantala, dalawang panibagong kaso ng Mpox sa bansa, natukoy ng DOH. Kinumpirma ng Department of Health ang dalawang panibagong kaso ng Mpox o monkeypox na detect sa bansa, partikular sa Metro Manila. Ito na ang pangalawa at pangatlong kaso ng Mpox sa bansa ngayong kasalukuyang taon, habang 12 kaso na ng naturang virus ang naitala sa Pilipinas mula pa noong July 2022. Ang parehong kaso ay natukoy na variant MPXB clade 2, na mas mahinang uri ng Mpox virus. Pareho sa mga ito ay nagkaroon ng close at intimate contact, bago nakaranas ng mga sintomas ng Mpox. Kabilang sa mga sintomas ng Mpox ay rash fever, headache, muscle aches, back pain, at panghihina. Hinimok rin ni Health Secretary Ted Herbosa na iwasan ang close, intimate at skin-to-skin contact, para hindi mahawa ng sakit. Ugaliin rin na maghugas palagi ng kamay at kumonsulta sa doktor kung nakararanas ng sintomas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.